Okay. yung Onyx Philippines. Huge shoutout sa coaching staff ng Onyx kasi feeling ko, alam nila to eh. Nakukunin yung mga heroes nila. Nung kinuha yung Bakshan, nung kinuha yung Khalid, Matik they eh. got the perfect answers. They got the Nolan, they got the Kalea. And ito yung historically, I would say, one of the hardest matchups to ever play. Kasi wala kang magagawa eh. Pag nagkaroon na ng farm ni Nolan as a Baksha, wala kang gagawa kundi panoorin mo yung Nolan eh. Butas Oo. na butas yung Gulong. nung back siya kanina. Hindi ka talaga pwede mag-running flat kasi pag mag-running flat ka, talagang madadali pati mga kakampi mo. Full sasakyan ay masisira. At yun nga, hindi nasakyan ng Everdo ng Omega. Yung trend din na may carry, yung Fars actually, tumatama man yung Sun-Feathered Airstrike but still wasn't enough. Wala kasi ng firepower dun. Meron kang ano dito, kaabang-abang dito sa last ban Ay, ng ano Onyx yan? Philippines. Ano yan? Pag hindi nila binan yung Phobius, they might just take the Baksha. Tapos personally yung Omega na kailangan makuha kasi yung Phobius. Kasi nakakabadet na yun eh, nakakabadet na kalaban. Condition. And if ever man, let's say na hindi kunin ng Smart Omega, mapupunta sa kanila. So there you go, they let go of the Phobius, they ban the glue, and it's super beneficial to sa Onyx Philippines kasi sila magdidictate nung next response ng Smart Omega. They can just either pick up the Phobius right now sa first pick slot or steal the Baksha. Dalawang hero lang yung pwede nating pagtuunan ng pansin. Yes. Yung Freya, sasantabi muna natin. Oo. Or pwede rin first pick Freya. I am a daughter of Hindi, Evil. sila, hindi nila isasantabi. Nakita mo naman siguro yung galaw ni Kirk. Sa XP or sa Gold, problema yan ng Smart Omega. So back siya Phobius to. Yes, I think Baksha Phobius. Unless tempted dito yung si Super Friends, ayan na. Bakshan talaga. If Smart Omega steals Phobius, I feel like auto-lock dito si Kirk ng Alice. Okay, so ano kaya yung makikita natin dito, pipiliin ng Omega, paano nila sasabayan dito? Normally, having a Baksha, dapat mabilis. Pero dito sa Baksha na to, natin nakita ang super farm na super bagal Oo. ng laro nila. So, ano yung gagawin dito ng Smart Omega? Sasabayan ba nila yung bagal na yon o kailangan nilang mag-set up ng kanila? I would say, pwedeng hindi nila sabayan yung bagal, pwedeng pabilisin mo yung game. You steal the Phobius and the Nolan right away. Kung baga kahit may Alice problem ka rito sa, sa Onyx Philippines, you can just get heroes that can actually burst the Alice in the early game. So instead of that, they go for the show. Very interesting. Hindi na. I'm not so sure about this though. Okay, medyo nakakabigla actually yung first two picks dito. They actually had the chance to take control muna ng Yeah. early. Kasi dun sila actually nanalo sana sa mga previous games sila. But sadly though, ngayon para sa Onyx PH, they just go over dun sa mga self-sustaining heroes. Imagine if they just go, I would say, Phobius and then YSS. Kahit mag-Alice dito Smart Omega. Kalea pa din. Kasi may Cho! Kailangan lang sabayan yung pick-up. Tsaka nakita na natin kanina na parang ang sarap ng buhay ng mga kampi ni Brusco. Oo. Bababad lang sila ng bababad. There Ayan, goes the Phobius. Obvious. Ang hunat ng tatlong heroes ngayon ng Onyx. Paano to tutunawin ng Smart Omega? Yung carry, pipiliin ba nila? Ano? Definitely, if mag-carry sila, ang hirap ng buhay na magiging carry dito ni Netsuki. Anong gagawin mo dyan? Ang daming pwedeng sabi na umatake sa'yo directly. Yung first 3 picks alone ng Onyx ay scary na para sa posisyon ni Netsuki. Feeling ko yun nga eh. Kaya nila isalba to. Either kunin nila yung carry, bandala yung Alice, or kunin nila yung Alice, bandala yung carry. Vice versa, yun yung condition. Oo. Tapos kunin nila yung YSS sa Red 4. Kaso kulang silang damage. Di ka nga pwede mag-YSS dito sa totoo lang eh. Di ka pwede mag-YSS, di ka pwede mag-Harith. Di rin. Bubulakin talaga sa Na-check. damage. Checkmate sila Ayun dito. nga, parang na-checkmate agad sa first 3 picks pa lang, pero carry. Yeah. And then, Iba na Alice. actually hindi. May Phobius na eh. So never mind. Medyo nahilo lang ako kanina. May Phobius na nga pala. At least alam nila wala silang Alice problem. Pero silang Phobius problem to. Should they remove the YSS ni Savero? I think so. Parang ngayon eh, ano pa bang kailangan ipakita ni Savero para hindi pa rin irespeto yung Gislin niya? Diba? 6 wins using the YSS. Ano pa bang kulang? Kung ikaw sa Sabero, Ayan na. Ayan na. Parang kung ikaw sa Sabero, syempre sasabihin ko to in Tagalog, pero pwede niya sabihin to in Bahasa. Okay. Guys, 6-0 na ako. Pakiban na please. Oo, paki-respect na. Okay lang, tama lang naman yun, di ba? At alam natin na for him, ito na yung chance din to set a new standard pagdating sa mga ipapakita niya Yeah. dito na gold lane heroes. So for Onyx, I think you're warranted I would say a Lapu ban and an Alice ban. Either of the two. Pwede naman both. Pero yung Alice tsaka yung Lapu, yung something to consider here for their side. Leomord, interesting. Even though they have a Kalea. Ano pa rin, no? Parang
ayaw nila nung pang early game din na pwedeng ma-expect dito from Smart Omega. And there goes the Claude. Nagiging target si Savero kasi mahirap nga naman kung ang tatargetin natin si Super Friends. Di ba? Parang kahit bawasan mo yung mga heroes niyan, sobrang dami namang ilalabas dito ni Friends. Honestly, I would have wanted the Moskov ban. Instead of Just because of the fact that Savero is playing, I would have liked the Moskov ban better than the Claude. Kasi yung Claude gets mo eh. Parang Purify Marksman, mahirap huliin if meron ng Cho. Pero may specialty kasi na tinatawag eh. And si Savero, dalawa pa lang yung, ano mo yun, yung Marksman na nakikita natin talaga na talagang prominent for Sa Onyx kanya. Philippines. It's the YSS and it's the Moskov. Actually, tama ka dyan eh. Kasi limited pa dito sa MPL PH na napakita niya. But we have info from when he played naman doon sa MPL Indonesia. But right now, it's going to be a Quillipier ban out dito. Nila Coach Ace, kila Raizen. Oo, si Ryzen yung nagiging target dito ng Onyx PH. What's left for Ryzen? Pipili ba siya dito ng Harley, Suyu? Open pa yung mga yon pero parang yun kasi yung pinoforce sa kanya ng Onyx. Hirap eh. Kasi kahit mag-Harley ka, parang yun na lang yung choice eh. Oo. Kaso ang problema, ang daming pantalon ng Onyx. Hindi lang shorts, pantalon. Oo. May Phobius din, kaya maraming pantalon. Kaya ano eh, kaya may distansya sila eh. Hindi short, pantalon eh. Pantalon. Tama. At ngayon, naaabang lang din kasi dun sa Space Escape ni Ryzen mamaya tong sila Kirk eh. Nowhere to go. Sobrang na corner. Ano pa mga pwede synonym dun dito sa draft eh. Naipit, na-checkmate. Oo. Diba? Lalo kapag lumabas si Moskov Lilia. Oh, sakit Ay, oo nun. nga, yung Lilia ni Prince. Nakita din natin yun last week. Moskov na ba ito ni Savero o something new yung makikita natin. Paano ka huhuli nito? May harit. Oh, yeah. Wait. Value for him? A different approach. Moskov? Super Friends with the Valir. Oh! Plus ay Clint. Ibang mga heroes and the debut din ng Clint na makikita natin for this season. May pinapatunayan. Sakto, nasa top 3 siya nung gumagamit ng Clint dito dati. Si Super Marco. Ngayon, mas lalo ng eyes on Savero with the Clint debut ngayon season 17. Masakit yan Grabe yung poke ng Onyx Philippines. Ang mahirap dyan, yung Smart Omega, parang hindi sila pwedeng tumayo lang sa harapan kasi may Valir mula dito kay Super Friends. Ang kinagandaan doon sa Valir, men, pwede niyang gamitin yung kanyang ultimate para pang dodge. Semi-purify eh. Purify, yeah. Laban doon sa Joe. Tapos alam mo yun, parang ang hirap, even for the Harley, ang hirap mag-blink lang basta-basta. Totoo yan. Not just yung Valir magiging problema, even yung Clint. Di ba meron yung mini-stun kapag gumamit ng second skill? So, this again a challenge para sa Smart Omega. Drafting-wise, niliko nila yung Valentina to the XP lane. Anong masasabi mo ng Midnight? Tapos kumuha sila dito ng isang Zetchan. I think kinailangan nila yung Zet yan just because of the fact na may Kalea yung Onyx Philippines. Kailangan nila yung reset button. Kasi kapag hindi sila nagkaroon ng reset button dito, mapapunish sila ng todo-todo against the Baksha and the Phobius. Kasi imagine mo yung team fight dito for Smart Omega, it's very one-dimensional. Cho has to jump. They have to land the Deadly Magic. After nun, wala na. And you're fighting into a Baksha, into a Phobius, into a Clit. These heroes, they don't have cooldowns. Wala silang pake kung gaano katagal yung clash. Kasi pwede silang bumanat at bumanat. Lalo yung Valir. Actually, grabe yung magiging spam later ng Bursting Fireballs and Searing Turn para dito kay Super Friends. Lalong-lalo na, talagang kanina pa lang, game number 1 pa lang, yung babad na meron dito ang Super Fam. Ibang klase because of Brusco's hero, yung Kalea. What more sa lineup na meron sila ngayon. But definitely a challenge nga para sa Smart Omega. Kakaiba yung makita natin dito na composition sa kanila, yung pag-switch nila, pag-U-turn nila towards that Zetchan Valentina pick. Yeah. Mukhang masasabi natin na medyo naipit talaga sila. Yeah. Pero I would say, no, it's a valid effort. Kasi at least itong Zet na to, baka mapigilan yung invade ng Onyx Philippines. Kasi just by looking at the heroes, no, kapag pinaas clear ng Onyx Philippines, yung kanilang mga lanes, mag-i-invade Phobius, Baksha, Valir, na ang sakit sa ulo niyan. Ang laya na naman na magwawala dito nilang Monster Mage. Yes. And so far, yung prediction din ng ating mga super fans na present dito sa MPL Arena. Grabe yung energy niyang mga yan. Talagang grabe yung energy. Men, pinakitaan ba naman tayo ng ultra fast game nung super bilis na rotation mula sa mid lane trio ng Onyx Philippines. And now, para din man dito sa Smart Omega, mukhang kailangan yung mas lakasan yung cheer. Kailangan yung mas humayaw dito.
para mas maramdaman din, of course, ng Oo. ating mga teams and mga players ang inyong Oo. suporta. Pero Sobrang full pack yung MPL Arena. Nakakainggit to. Sarap manood eh, no? I see you guys. I Lalo see kung you. nanonood ka online, kaya grab your tickets na guys. Tama. Use our codes. Bago pa maubos ang mga tickets sa mga upcoming matches natin, Pili na kayo. bili na kayo, partida. Week 4 pa lang natin, talagang interesting Yes. lahat ng mapapanood nating laban dito. First half, regular season, ganito naka-wild. Abangan nyo kasi yung second half, alam ko may mga sold out na. Nung nakaraan lang, nag-reopen tayo ng ticket selling, nag-sold out ulit. Ang bilis. Gamitin nyo MPL PHS 17X Athena. Minuto lang, tama. Salamat, Midnight. Oh, shoutout din of course sa community at sa MDL team dito ng Onyx. yun, oh. Nandyan sila. Kakapanalo Full lang nila at kakapasok lang nila sa play-ins netong linggo. Oo So nga pala. abangan nyo ang Kahapon lang kanilang yun. laro. Oo, saka pinapanood nila yung dating kabatch nila sa MDS, si Mingwin. Oo. Totoo din. Diba? Observation. Uy, shoutout dyan sa mga MDL teams. Ang dami yung palo ah. Kasi nung nakaraan, parang ang common consensus is ay nauubusan ng players. Hindi pa pala. Napakarami pang developing players. At ngayon, ano kayang mag-develop na story ang mawi-witness natin sa pagpasok ng larong ito? This is again, Onyx PH versus Smart Omega. Mukhang kinakailangan talaga mag-iba ang atake dito ng Omega if they want to force a game number 3. Ang kailangan abangan dito ng Smart Omega is itong Valir. Medyo malaking problema to. Lalo kapag na-hit niya na yung level Oo. 4, naka-temporal rain yung Valir ni Super Friends. Malala to kapag kinombo pa niya yung kanyang maybe first purchase item, yung Ice Queen 1. Alam mo yung pinag-uusapan nga natin kay Friends na napakadami ng hero tapos ngayon naglabas na naman sa ng bago. Yes. So yung mga makakalaban nilang teams, ano ba yan? Nadagdagan na naman yung listahan? Marami siyang binabalik talaga sa meta eh. Or pwede rin yung ang dami niyang binabalik ulit na gana pa rin. Hindi lang pwedeng si King Kong nagpapakitang gilas, pero sa ngayon, Scooty Kirk, Terrify Pilikeran, sinundan Nako. pa rin dito sila James. And yung adjustment na ginagawa dito ni Ryzen ay i-prevent na mabilang agad Oh my sila dito with the goodness. first blood. And with the key doon, makakapag-dash out of the Arcane Shade agad dito si James. Buhay pa rin naman ang dalawang teams natin. Wala pa rin mamamatay na exhaust lang ang mga flickers. Pero so, 1v1 matchup na to Midnight. Savero using the Clint versus Netsky na merong carry. Mukhang makakalamang naman talaga ang Clint sa early game. Yeah, kasi lamang siya sa range and wala siyang pakialam sa fighter emblem ni Kari. Kasi hindi ka makaka-lifesteal kung hindi mo siya abot. Tama. Tsaka kung maabot mo man siya, mayroon naman siyang trapping recoil. Yes. So step back dito si Savero. And so far, para naman dito sa Onyx, ayun nga yung capability talaga na i-dance around yung mapa. Pero medyo pulahan. Low health para kay Kirk and Brusco. Although may surge of life naman si Brusco if ever. So, wala siyang Pero mabanata. delikado talaga at hindi niya madikitin masyado sila James. Mas malapit dito sa Turtle ang Onyx BH. Persiva, Sakto. sumisilip pa rin. Mukhang wala yatang plano dito si Ryzen Kumuntes, pero mukhang aabot naman yata siya. Yeah. Medyo mabagal din kasi yung heroes dito ng Onyx Philippines and they had to secure the level 4 of the Phobius. Kasi katapat niya Valentina, mas mataas talaga yung XP niyan. Nag-aantay rin naman dito si Brusco ng Tsunami Slam if ever. Pero yung Turtle ay itutuloy at mas-secure pa rin nila King Kong. Nakawa ng purple. Kumuha na lang ng purple buff, Yeah. trade na lang ang gagawin dito ng Omega. Worth it ba yun, Midnight? Yes, I would say ito yung classic moves ng mga junglers laban sa mga utility junglers. Pabagalin mo yung turtle and then just do a cross-map play. Whether it be a gank on the gold lane or magnanakaw ka ng purple buff. Unfortunately for Ryzen, hindi niya naubos na naiwan yung butete. Yung maliit na purple. Oo. Pero grabe yung focus sa goal dito yung Onyx Philippines. Talagang inikutan ni King Kong yung turtle pit. Nilagyan niya ng drenawingan niya eh. Kaya nga eh. Tapos ngayon nakaikot na naman na sila at mukhang maiipit yung isa. Fury of the Phoenix, sakto. First blood para dito kay Shiba! Miguel. Pero yung PC pa naman ay kukonekta kay Super Friends. Ryzen with a kill. Multiple man down dito para sa early skirmishes natin. At si King Kong, paretry na rin. Sumusunod, Bingwin with the flicker. Namang ang Omega doon. Makikita natin dito na for Omega, iba din yung pag-atake nila sa larong ito. Pero for Savero on the other hand, mukhang kakailanganin yatang dalawan ng Omega. Yeah. Si Netsky para lang makapag-farm up siya. Parang kahit anong lamang dito ng Smart Omega, kailangan i-address yung issue dito na gold lane, which is yung tumatabang Clint. Actually, ang problema nila dito, hindi yung late game eh. Yung mid-game damage spike ni Oo. Savero. Pag sumama na siya ng gusto, no? At doon na nga mismo yata sasama na siya. Medyo nagulat sa silip doon si Perxiva. And honestly, para dito sa larong to, maganda yung panimula ng Smart Omega. Makikita natin na
hindi sila na susubsob dito sa Onyx at mukhang meron silang panglaban. Diba? Kanina kasi wala silang sagot dun sa aggression, dun sa subsob sagasa na ginagawa ng Onyx. Ngayon, they have the damage, enough yung pang-burst dito ni Ryzen at pwede nilang ulit-ulitin yun. Yeah. I feel like ang problem lang dito ng Smart Omega is yung kanilang layering ng engagement kasi hindi pwedeng mauna yung Cho kasi nga may Valir, naiintindihan ka pa. So it has to be either James or Ryzen. Si Perks second layer. Kumbaga second contact siya. Maybe find weird angles to be Pwede. able to kick somebody. Pero pagdating ng mid game doon sila mahihirapan kasi once na magsama-sama na itong Onyx Philippines, napakataas ng kanilang feel. At mukhang ito yun. Ito yata yung oras Sama-sama na makakakita tayo ng 5-man turtle takedown mula sa dalawang teams natin. Kung mapipil muna nila yung first layer of defense dito, at Brusco? yun na nga mismo yung ataking agad dito ni Brusco. Pero Phoenix, Wow! huminto ang mundo dito para sa Onyx PH Turtle. Para dito Smart Omega, tumunan agad doon si James. Uy, Trying to back nahuli. away. Pero nahuli pa rin, naabutan siya dito na Kingdom. Berserk Fireball sa Searing Torment. tulak Lahat pa. ng to makakamasa ni Menguen at nakakuha ng 2-man zone ang Onyx. Again, ito yung sinasabi natin kanina, yung sama-samang Onyx. May peel for Super Prince, may peel for Savero. Lahat sila. Alam mo yung dililigtas nila yung isa't isa. Oo. Diba? Sa totoo lang ha, mayayamot ka nga kay Super Friends kung kakampi ka niya kasi tinulak niya palayo. Palayo. Oo. Pero because of that push, na-stun din yung kalaban. So, pabor na pabor talaga para sa kanila. Yun yung problema ng Smart Omega na parang kahit gusto mo mag-engage, hindi pwede. So, ang mangyari, mauuna yung Onyx Philippines kaya inunahan na sila ng Brusco. And kita na sa timeline kanina, hawak ng Omega yung laro up until that moment na nag-click na yung timers dito ng Onyx Philippines. Ito na yung sinasabi natin, it's Onyx time. Oo, ito na yata yun. Mukhang dito na natin makikita yung super bagal ba o super bilis Yes. na laro. Nakadepende sa kung anong trip, kung anong personality yung ma-activate dito ng Onyx. Meanwhile for Omega, in compare with Game 1, this is somewhat good pa rin para sa kanila. Hindi ito yung nakita nating Game 1 na wala silang palag. Ngayon, nakakahanap sila ng bawi. And with that hero na meron si Mingwin, magandang sagot talaga to para dun sa engage na meron ng Onyx. Okay, 5-man rotation dito. Pababa Sama-sama din. para sa Smart Omega. That is how careful they are muna. Dahil sabi nyo nga, mas hawak kasi ng Onyx yung push and pull kung kailan nila gusto kumlash. Ano na sila? Gaya-gaya na. Kumbaga, nagsama-sama yung Onyx, sama-sama din tayo. O ano to? Family versus barangay. Tama. Anong mas matibay? Anong mas matindi? Anong mas gigil? Sinong mas malakas? Face off. Parang ano lang eh, no? One heart. Ito yung mga moments na kapag nakikita mo sa game, parehas tong team, ang iniisip na lang nila, Penging farm, Tama. bubuhatin tayo ng mga gold laner natin. So it comes down to Savero versus Netsky. Dito Yung natin showdown. makikita kaninong gold laner ang mas magsashine. Literal na face-off nga talaga. Uy, uy, yung okay. makikita natin dito. Naunahan agad dito ni Brusco si Perksiva. Even with him trying to run away. Abutan pa ba siya? Ay! Super sa pinakaharap. Reversing fireball. Umatake na Reverse. Returns of Sun. Si King Kong sinasaganahan mga members dito ng Smart Omega. Pure the finish ko. Connect naman. Pero the damage has been Uy, sakit din. done. Kakasakit naman ng Deadly Magic pero hindi sapat para mapatay si Super Friends. That's gonna be a 2 for none plus may turtle pa dito ang Super Fam. Men, munti ka nang mabuhay. Kanina si Perksiva, pero may naka-standby na gulong, dun pa Yeah. siya nabangga. Di rin sila naka-ready, men, no nag-push, nag-face check yung Cho. Akala nila hindi sila igago ng Onyx pero naka-ready sa Savero sa may bandang likuran. Even though hindi kagad na burst down si Perks, at least they will force Smart Omega to disengage and late din yung Fury of the Phoenix. Perks, Yup. patitripan lang talaga siya ng Phobius tsaka ng Kalea. Gingkong din sa likod ha. Drive-by lang. Red 3, masesecure pa rin naman ni Ryzen dito yung mismong purple buff. Pero mukhang minamadali na ulit. Mukhang hinahanap na ulit ng Super Fam dito yung tempo. Yung pag-drive kung gaano kabilis tatakbo tong larong to. Yeah, ito si Super Prince, gusto pang maparami. Sabi ko kanina, walang cooldowns. Ito pag nabili niya nito, literal wala nang cooldown. Oo. Etsky yung balir. Papunta na. Ngayon kino-corner na nila. Tutulong Paiva. naman si Perksiva. Yun ang sipa. Pero naikasa in terms of Suns. Sa pinakalikod na doon niya balibago na tsunami slam. Yun ang dali next. Hindi masyado gagana kasi makakagalaw pa na yung mga members dito ng Onyx. As they take down 2 for 1. Kitang
makikita na naman natin, no, for Super Fam, they're willing to sacrifice themselves para lang makapatay ng mga key players na kanilang kalaban. Ito yung punto na, na pwede mong i-distinguish yung on paper counter yung hero. Like for example, yung Zetyan, counter siya sa Kalea. But if you think about how Onyx wants to play this game, hindi nila binaburst yung mga target. They can play it slow. Pwede nilang patagalin yung clash kasi ang dami nilang binabato, ang daming bala mula dito kay Savero, ang daming apoy mula kay Super Friends. Totoo yan. So hindi nagmamatter kung ma-Fury of the Phoenix yung set ni Brusco. Oo, kasi tutuloy at tutuloy pa rin sa atake dito. Yung Super Fam. Pero ayaw sa may bandang taas ang atake nila. May Harley man ni Ryzen na umatake. Pero kasi, okay lang para sa Super Fam. Dahil umaatake at bumabasag pa rin sila ng torre. Ganon din naman si Ryzen sa baba. Tumatrabaho din dito yung Harley. At ganito yung nakita natin kay King Kong kanina. Diba, nakasplit yung Nolan. Pero mukhang si King Kong may ipit yata, sisipain pabalik. Okay, cornered na ba siya dito pero makakaligtas pa din yata siya. Buhay pa rin. Pero tuloy pa rin ang agos para sa Super Fam. James. Si Netsky nakakapag-free hit man pero hindi pa yata sapat to totally take down a member from Onyx PH. Instead, sasagasaan, dadambahan. Si Pati ni Netsky. Brusco na rin na nasa pinakaharap. Tanggal agad si Netsky. Susunod pa si Ryzen. Onyx na naman ang lalamang. Akala natin mag-U-turn na pero bumalik ulit at sinagasaan na naman ang barangay. This could be a free lord para sa Super Fam. Yeah, doon mo makikita talaga yung archetype ng lineup dito ng Onyx Philippines. They're just playing with a box. And ang kinagandaan sa kanilang composition is yung team fight tactics nila is kahit mabagal, okay lang. Walang problema. At wala rin problema kahit may torre pa. Dahil matatanggal na rin na agad dito si James. May Lord pang problema. Sabay-sabay na ang bumubusugot dito sa Smart Omega. Literal na ito sagasa kung sino ang kanilang makita, bibigyan agad. So, alam mo, yung comp dito ng Onyx parang fake first eh. Yung kahit i-counter, kahit i-counter set mo, sige, okay lang kahit di namin burst, pero may damage pa kami. Tapos, pag sinabi mo na, di naman tayo i-burst dyan, pag di ka pumalag, i-burst ka nila. Masakit talaga itong mga heroes nila. Habang tumatagal kayo sa teamfight, talagang pumapabor dito sa Super Fam. 5K gold lead. At may pagsabog na ang tore dito ng Smart Omega. Pero ibang klase pa rin ang pressure na pinaparamdam dito ng Super Fam. Mukhang magta-transition pa sila tungo sa gitna. Pwede rin yung ibaba, pero may conceal play si Brusco. Okay, nag-aabang lang dito ang Smart Omega kung sino pwedeng i-punish. Pero alam din ng Onyx yung conditions, hindi sila masyado nagmamalalim pa. Saka may threat kasi ng King Kong. Oo. Grabe Imagine mo, umabot na tayo sa punto na yung playstyle ng Super Family may second version of Ryzen. Pero ngayon, Daddy Magic na ikasaman, but not a successful takedown. Pinag-uusapan lang natin kanina na kailangan instant yung kill, instant yung conversion pag sumipa. Pero sa ngayon, instant King Kong. din ang atake. King Kong, bumabuelo lang. Sino bang tatamaan? Mukhang wala pa naman sa ngayon. Tumataas din yung BP dito ni Super Friends, ha? Sabi niya kasi baka pumalag eh. Baka din low health siya, di ba? Kinakabahan ng konti. Siyempre, naka-ready yung pindot niya sa ultimate. Oo. Kasi pag tinignan mo kanina pa siya hinahunting ni Ryzen eh, namimiss ata eh. Diba? Tsaka ang nakikita din natin dito for Ryzen, wala siyang choice. Parang kung sino na lang yung makita sa harap. Tinatry na lang din, testing the damage, kung kaya na bang pumalag sa ngayon. Pero kasi meron pa rin naman silang carry. Again, katulad kanina, winning condition nila yung carry, pero mukhang may pagpalag agad dun sa gitna. At umatake ka rin Tsunami Slam. Sumabahin naman yung Pure the Finish. Kaso nga lang, it's too late na ba? Kasi hindi makakapag-back away. Immortality na poke off na agad for Ferxiva. Tumama yung Dark Wave. Mga bala na gagaling kay Savero. Tumama na rin. Scooby-Doo, 1-for-1. Room para sa room ang naging palitan. Yeah, I would say it's a small win for Smart Omega. Kahit nagkaroon ng trade, at least na-force out nila yung battle spell mula kay Savero. Sakto naman, basag to rin Uy, para aray dito ko! sa Onyx. Napakahapdi naman talaga dito nila Super Friends. Not just Super Friends, even Savero having that malefic gun, hindi niya na kinakailangang lumapit doon sa tore para lang mapush yun. And at the same time, yung mga gustong lumapit na miyembro dito ng Smart Omega, naramdaman yung sakit ng bala ni Savero. Para kasing bowling pin sa mata ni Savero ngayon, yung mga members ng Smart Omega, with just one grenade bombardment, damay yun eh. Damay pati yung mga nandun na sa tabi ng target niya. Totoo, ibang klase yung atake ngayon ng Onyx. Ito yung magandang example na pag bumangga, gibay. Yung pag nanlaban ka mula sa Smart Omega, parang ang dami mo kailangang isipin. May gumugulong na back siya, nagpapatrol yung back siya ni King Kong. Tapos may checkpoint pa mula kay, kay Super Friends. Yung nilalagay niyang apoy sa gitna yung Searing Torrent. Pag lumanding yung checkpoint yun eh. Oo. Parang pag lumakad ka
Anton, ang bagal mo. Nasaan yung lisensya mo? Nasaan yung rehistro mo? Patong-patong talaga kaso mo nun. Tapos pag pinilit mo, babariling ka na sa Vero. Lalo na pag wala. Ang hirap kumilos ng masama kung Sobra. Onyx ang katapat mo. Oo. Lahat giba. Ang humarang-harang ay sasamain. Tama. Ganon eh. Iba yung eagle na meron dito ang Super Fam. And for Omega, again, they have the late game for the carry. Pero aabot ba tayo sa punto na makakapag-warm up yung carry? Oo. Kaya ba nilang labanan sa 5v5 dito ang Super Fam? I would say, even if umabot tayo sa punto na yun, they have this reach problem. And kailangan nilang, ang dami nilang kailangan i-bypass. You have to bypass the Baksha. You have to bypass the Valier. Maganda yung ginawa ni Prexiva kanina na talagang tinawiran niya yung likod para mahuli si Sabero and it forced out the flicker. But they have to do that multiple times. Kasi hindi pwedeng front to back yung approach mo rito. Hindi pwedeng uunahin mong hanapin dito yung Phobius or magtiwala ka lang sa Harley, malalanding niya yung Deadly Magic sa likod. Oo. Kasi ang daming tao sa unahan. Totoo. 'Di ba si Sabero hindi niya kailangan lumapit. Nanunuot na yung bala niya, 'di ba? So ang daming problemang kailangan Yep. harapin dito ng Smart Omega. And not just that, even si James. One enemy remaining. Diba parang ang kinokopya na dito Tsunami Slam para meron din silang additional pang-initiate mula Kaso sa yun Omega. na nga kinakaladkad sila dito sa QC ng Onyx because of Brusco. Imagine mo, nananahimik ka lang naman. May wild Brusco na mag-a-appear sabay Tsunami Slam sa muka. Sinusundo sa Marikina, men. Yung Smart Omega, hinahatid ng Paranaque. And not just that, look at the KDAs na meron dito. Yung mga frontliners ng Onyx. Kirk, King Kong, having no deaths at all. Parang ito nga yung isa pang problema ng Omega. Oo. Sinong tutunaw dyan? Sinong babatay dyan? And not just that, papasok ulit yung second problem. Ang sakit ni Sabero, may setup pa dito. Itong si Brusco, ang dami talagang iisipin. Marami. Kasi may third layer pa eh. Papatayin mo ba yung frontline? Ilang layers yun. Oh, Pero yun sa na. ngayon, ayun na, nadampot na agad. So Instant James Burrado agad. At may Lord ngayon na libreng makukuha ng Onyx. Pinagsasampal nung apoy ni Super Di pa Fizz. tapos. Nagko-conceal pa. Di pa tapos. Grabe naman talaga to. Gusto, gigil pa sila. Alam nila yung carry. They might Mabagal just ba? go. Mabilis? Nakita ni King Kong si Netsky. But still, parang iba muna yung trajectory nung lipat nila. Tapos si Ryzen yata yung hahabulin. Hindi, makakauwi. Hahayaan nila si Ryzen. Ipo-blow nila yung baba. Super calm. Yung shot call dito ng Onyx Philippines sabi ni King Kong. Onyx, ulti na. Okay na yan. Ay, wait. Kasi medyo alanganin eh. Pag pinilit nila eh. Ryzen? Kalmado si Ryzen dito ah. Cancel niya. Kalmado siya dito. Baka mahuli kasi niya sa Sabero, men. Kaso, imposible. No, Grabe may yung pang wave eh. baback up dito eh. Uy! Kinat niya na lang. Pero may walang Lord. paki yung Super Fam. Walang paki dito yung Onyx. Mukhang kailangan mo win ni Ryzen. Yep, this is the time talaga. Sentry activated. Revealed yung position dito ng 5 miyembro ng Super Fam. At ngayon si Ryzen, Ay, ano ba yung kanyang magiging daan? Lilikod. Habang sa harap naman ay puwersa naman dinedepensa ito ng Smart Omega. Umatake kay Tsunami Slam. Sakto naman Ryzen! na matipigilan ito with the Fury of the Phoenix. Sabi si Ryzen naman umatake ito kay Super Friends with the Deadly Magic. Nabuhay! Hindi mapapatay doon si Super Friends. Risky man yung naging play. Pero makakadepensa ang Smart Omega. Gandang atake doon ang ginawa dito ng Smart Omega. Blood Wings na naman. Yun nga. Yung shield na naman ng Blood Wings nabuhay si Super Prince. Kasi pag nag-proc yun, lagi may extra shield yun eh. So yung extra HP niya, dun siya nabuhay, may natirang piso for Super Prince. Ang ganda sana nung attempt mula kay Ryzen. Nandun na eh, lilikuran na eh. Inambush na nila yung Onyx Philippines. Ideally, he finds Sabero. Pero at that point, yung dalawa, si Super Prince at si Sabero, pwede na yan. Kaso naligtas pa siya ng Blood Wings. Pero dito rin natin masabi, at least humahanap na ng paraan ng Omega para Yes. maka-counterplay, para maka-comeback dito sa larong ito. And kailangan na rin maging maingat ni Super Friends as well as Sabero sa kanilang positioning. Lock item na rin si Sabero, 5-0-5. So pwede nga siyang mahuli dito ni Ryzen kung yung likod yung atakihin. Pero ang tanong, magagawa ba ulit yun ni Yun nga Ryzen? eh. Kasi parang kung ikaw yung Onyx Philippines, nakita mo na one time. Hindi mo na pwedeng ulitin yon. And ang daming protector dito for Onyx Philippines. You have the Baksha, yung kapag gumugulong siya. Tapos si Brusco, pwede niya nang ingatan yung clit niya. Pwedeng hindi na siya mag-set
sa unahan kasi may mga frontliners naman siya. Abangan nyo na lang if ever man may lilikod para kay Sabero. Oh, ni King Kong dito, umiikot-ikot, drive to, sabay punta dun sa baba. Basag Torre muna yata atake dito ng Onyx. Pero remember, may Lord, at pwedeng yun muna ang pagdiskitahan dito ng Onyx. Lamang sa minion waves, actually ang Onyx dito, kailangan munang mag-react ng Omega dun sa baba. Kailangan muna nilang linisin yung mga minions na parating. Pero kasi baka pag U-turn nila papunta dun sa Lord, masurpresa sila kasi hindi pa papunta sa Lord. Ang super fam dito, purple buff pa ang pagdidiskitahan. Grabe, super fresh. Delikado to. I-spam na yung ulti, men. Kasi Vengeance Flame, tapos sabay bursting fireball, searing torrent. That's it. James! Ngayon si James, naku, sumilid, tsunami slam sa mukha. We even the view of the Phoenix, hindi na para yata mailigtas siya. Winter Crown. Nakapag-flicker out pa rin naman. Winter Crown para kay Kirk. Makakaligtas sa dilubyo ang both Onyx and Smart Omega. Nag-aambaan pa lang, tapos biglang sasapak ganun kabilis. Yeah. Nakakaba yung mga plays nila dito, pero baka simulan na ng Onyx yung Lord. Nice Winter Crown play din na magaling kay Kirk. Kasi kung namatay siya doon, that is gonna be the chance for Omega to make their comeback plays. Yeah. Big resource, however, yung na-burn sa kanila, mga battle spell as well as the Winter Crown. Yep. Even though maganda sana yung engage for Onyx Philippines, ang problema kasi nakalabas si James. And isa namang kailangan intindihin ng Smart Omega is yung kakunatan ng mga heroes dito ng Onyx Philippines. Even si Super Friends actually, naka-Athena Shield, men. Yung Balir naka-Athena Shield. Nakita na natin kung paano niya kasi na-realize na siya rin yung Posible. inatake at posibleng target. Pero Perxiva, bago pa makasipa, Lord! mapapatay ba agad? Immortality na Procom habang yung Lord naman sisecure agad dito na King Kong. Winter Crown play! Makakaligtas dito ang King of the Jungle habang Smart Omega ang mapipilayan doon. Anong nangyari doon? Kasi tumagal talaga dito ang Onyx. Sinasabi natin, they have the damage for Omega, pero walang namatay sa Super Fam. Yeah, alam mo, dito mo ma-appreciate yung focus ng mga players natin. Si Prexiva, inalay niya na yung buhay niya. Sinubukan niyang pasukin yung backline for Onyx. Kasi alam niya, distracted eh. Nakafocus sa Lord. And lumayo si Sabero, lumayo si Super Friends. Ginamit ni Brusco yung kanyang Tsunami Slam para tanggalin yung Cho from Smart Omega. Pero si King Kong nakapag-drive by. Na-retry pa niya sa harap ni Ryzen. Hindi niya kasi binanatan yung Lord. And mas mataas yung damage yung retribution niya compared to Ryzen kasi humit yung Harley. Okay na dito yung conceal play. Sabay, dampot kay Menguin. Bawasan na naman ang depensa dito para sa Smart Omega. May Lord pa naman sila kailangan depensa. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arita Sabero, dito nila sa ay! pera na napakasakit naman ang mga bala. It's going to be Ryzen na mabubuhay para bumalik doon kay Menguin. Kaso si James ay mamamatay na rin as Onyx Fish slowly makes their way. Looking in their sides, it's a base. And it's going to be a game win yet again para sa Onyx Philippines. Rumaragas ang Super Fam na naman. Ang makikita natin dito, knocking down the barangay